Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and welcome dito sa Diary ng Trader. Now for today's video guys, mamimigay na naman tayo ng free tool. No? Itong free tool natin ay tinatawag na Zentrol Copier. Ibig sabihin, kukopyahin niya yung trades from one broker to another broker. No? It doesn't matter kung same broker ba siya or magkaibang broker. Okay? Itong isang account natin guys, kung mapapansin nyo, may nakalagay na master. No? Etong account naman na isa, may nakalagay na slave. Okay, so palakihin natin ng konti yung ating screen para mas makita nyo. So, every time nagagawa tayo ng trade dito sa ating master account, no? Example, magbabay tayo. There you go. Kung napapansin nyo guys, gumawa rin siya ng trade dito sa ating slave account, no? Wala tayong ginagawa dito sa slave account. Siya lang yung gumawa ng trade dito. Okay, pansinin nyo rin mabuti guys. Yung broker natin sa kabila is XNES. Yung broker natin dito sa kabila is XM. Ibig sabihin, kahit man same broker or magkaibang broker, pwede niyang kopyahin yung mga trades. Okay? May konting delay lang siya of course kasi makikipag-communicate pa siya dito sa broker na ito papunta dito sa broker na ito. Okay? Ipakita ulit natin. Buy tayo. Ayan, magkakaroon na naman ng buy dyan. Okay? Sell tayo. Ayan, magkakaroon din siya ng sell order dito. Okay, so what if i-close naman natin, no? So, close natin yung master. Ayan, mako-close din yung isa dyan. Ayan, close na naman natin. Ayan, close natin. Ayan, okay, so as what you can see, kung ano man ang gawin ng master, gagawin din ng slave. Okay, so how about yung mga stop loss and take profit, sir? So, example tayo guys, ha, buy tayo. Ayan. So, maglagay tayo ng stop loss dito sa master account. Okay? Drag natin. Let's say, nandito yung ating stop loss. Tingnan nyo nung mangyayari dito sa slave. Ayan. Naglagay din siya ng stop loss, no? Next, maglagay na naman tayo ng stop loss sa mga, or I mean, take profit sa mga levels na ito. Tingnan nyo nung mangyayari sa slave. Naglagay din siya ng take profit sa mga levels na yan. Of course, magkakaroon niya ng slight difference because of the spread, no? So, let's say, mababa ang spread ni XNES and kay XM naman, medyo mataas yung kanyang spread. So, magkakaroon niya ng slight difference sa mga spread nila, okay? But the point is, kinokopya niya as much as possible, no? As closer as possible doon sa master account. Are we clear? Now, sir, paano naman kung yung slave account yung gusto mo lang i-close? Let's say, kumopya ka dito sa master pero gusto mong i-close yung slave account. Pwede ba yun? Yes, pwede. No? Example natin, close natin yung slave account. Ayan, so hindi na apektuhan yung master. Okay? Now, sir, pwede ba akong gumawa ng own trade ko dito sa slave account? For example, gusto kong mag-manual trading using my slave account. Pwede ba yun? Yes, pwede pa rin. Click tayo ng buy. Okay, buy, buy, buy. As what you can see, hindi na dadagdagan or hindi na apektuhan yung master account. Kasi nga, slave lang yung ginagamit natin. Pero pag nagdagdag tayo sa master, let's say buy tayo, ayan, nadagdagan yung ating slave. Okay? So, it doesn't matter, no, kung ano man yung ginagamit mo, manual trading ka man, or kung aasa ka lang 100% dito sa master account mo. Okay? So, the key point here is kokopyahin ng slave account kung ano man yung ginagawa ng master, no? But, pwede pa rin mag-trade on its own yung slave account. Gets ba? Okay. So, may dinagdag pa tayong bagong feature dito, guys. Ayan, close na muna natin lahat, no? Ayan. So, may dinagdag din tayong bagong feature dito na reverse trade. Ibig sabihin, kung magbabay ako, dapat magsisell yung ating slave. Okay? Para walang talo, kumbaga. Okay? Panalo ka dito sa kabila, posibleng talo ka dito sa kabila or vice versa, no? So, ang gagawin natin yan is right-click tayo, no? Expert list. Ayan. Tapos, properties. Ayan. Meron tayo dito, guys, oh, reverse trade. Ayan. By default, naka-false siya, no? So, example natin, gawin nating true. Okay? So, click natin yung okay. Ibig sabihin, kabaliktaran. Ayan, reverse on. Ibig sabihin, kabaliktaran ng magiging trade ng master. Buy tayo dito sa master. Ayan, so nag-sell siya ngayon dito sa slave. Sell tayo ngayon dito sa master.
nag-buy siya ngayon dito sa slave. Are we clear? Next, may other feature din tayo sa slave account, no? Let's say, sir, yung master account ko, kailangan kasi malaking lot size yung ginagamit. Dito sa slave account ko, small account lang ito, so dapat 0.01 din yung gusto kong kopyahin dyan. Pwede yan, guys, no? Right-click lang tayo, okay? Expert list, properties, okay? Tapos dito, guys, may nakalagay, lot size, copy lot size from master. Okay, so ang change natin yan na fixed lot size lang tayo. Gusto natin 0.01 lang. Ngayon, naglagay tayo ng fixed lot size na 0.01. Kahit na 0.1 ang gagamitin natin dito sa master, tingnan nyo kung anong mangyayari. Ayan guys, ang inopen niya na ngayon is 0.01. Okay, so sell ulit tayo. Ayan, 0.01. Kasi, naglagay tayo ng fixed lot size. Are we clear? So, close na natin ulit yung nandito. Ayan. Tapos, ibalik natin siya ngayon sa normal mode. Wag yung reverse mode. Okay? So, sana yan? Reverse dito. Turn off natin ulit. Okay? So, sir, paano naman nakopya yung trade ng XM to XNES? Di ba magkaiba sila ng account? Yung nandito, nakalagay is gold. Ayan, lagay natin dito guys para mas malinaw. Ayan. Okay, eto rin. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, yung symbol ni gold dito is gold. Dito kay XM, no? Pero dito naman kay XNES, ang symbol ng gold niya is XAU USDM. Okay, magkaiba sila, di ba? Now, para mag-communicate yung dalawa, kailangan natin ng tinatawag na mapping. Okay? Yan yung ginawa natin para makopya natin yung gold. Right-click ulit tayo. Sa slave natin yan gagawin, guys, kasi sa slave dapat yung kokopya. Okay? So, expert list. Okay? Properties. Dito yan, guys, mapping. Naglagay tayo, enable symbol mapping. Naglagay tayo ng true. Ibig sabihin, XAU USDM, kukunin natin sa XNES. Tapos yung gold, kukunin natin sa XM. Gets ba? Okay? So, for example, another example here, Bitcoin. Ano ba yung name ni Bitcoin dito kay... ayan. Ano ba yung name ni Bitcoin? Okay, maglagay tayo. BTC. Kopyahin natin guys. BTC USDM. Okay? Dito naman kay XM, ang name ng Bitcoin niya is BTC USD. Ayan. Okay? Ganyan kayo maglagay ng mapping guys. Ayan. Alright? So, click lang natin yung okay. Ayun. Ibig sabihin, nakapag-map na tayo ng Bitcoin, no? So, let's say, Bitcoin na naman yung iti-trade natin. Okay, bili tayo. There you go. So, as what you can see, guys, kahit magkaibang symbol sila, ito, BTC USDM, ito naman BTC USD, kokopyahin niya pa rin kasi nga, meron tayong tinatawag na mapping. No? Kung ano man yung symbol doon sa kabila, niregister natin dito sa kabila. Okay? Lahat yan gagawin nyo sa slave account. Okay? Pero kung pareha naman yung broker nyo, for example, yung master nyo is under XNES, tapos yung slave nyo naman is under XNES pa rin, wala na kayong ima-mapping. No? Hindi nyo na kailangang i-turn on itong mapping dito. Ayan. Pwede nyo na yung i-off. Kasi nga, same symbol lang siya. Same broker lang siya. Gagawin nyo lang ito guys kapag magkaiba yung broker. Okay? Alright, gets ba? So, I hope malinaw na ito guys sa lahat. Okay? So, sir, paano ma-avail itong ating central copier? Now guys, pwede nyo itong makuha ng libre, again, libre, kapag nag-register kayo under my link. Alright? Punta kayo ngayon dito sa diary ng trader.com/partners or di kaya dito sa trade partners tab, no? Nandito yung mga brokers, guys, na kapartner natin. Meron tayong XNES, XM, Vantage, Ultima, VT Markets, ATFX, Erante, and FP Markets, no? Ito yung mga partner brokers natin. Alin man dyan yung piliin nyo, no? Pwede nyo ma-avail yung ating central copier. Dapat naka-register under my link yung mga master account. Okay, yung slave account, kahit wag na, no? Kahit wag nyo nang i-register,
under my link. Ang importante dyan yung master account. Dapat nasa link ko. Okay? Kasi yun yung pinamimigay natin sa ating community. No? Yun yung tulong natin. Libre lang makukuha ito. Now, paano yan? Punta tayo dito sa products. Tapos, baba tayo dito guys. Ayan, may nakalagay dito, free trading tools, no? Kailangan yung i-download. Ayan, click nyo lang yan, download. Tapos, piliin nyo yung broker na nakaregister under my link. Ano ba yung mga broker na nakaregister, no? Let's say Xness, tapos ilagay mo dyan yung trading account number mo and then send request, no? Kapag nag-request ka na, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, example lang to guys ha. Kapag nag-request na tayo, ayan, maghihintay na lang kayo ngayon ng approval. Are we clear? Kapag napatunayan kong nag-register nga kayo under my link, then pwede nyo nang ma-download yung ating central copier. Pero kapag hindi kayo nakapag-register under my link, unfortunately, hindi nyo siya magagamit. Okay? So, paano ba siya makikita? Ganito siya guys, oh. Kapag na-approve kayo guys, magkakaroon kayo ng My Profile. Ayan. Dito sa My Profile guys, makikita nyo dito kapag approve na kayo. Ayan, oh, may nakalagay approve. Ibig sabihin yung Xness daw ay nakaregister under my link. Okay? So magkakaroon kayo ng approval and doon nyo palang magagamit yung ating tool. Are we clear? So yeah, pinamimigay natin yan ng libre para doon sa mga gustong gamitin itong ating Central Copier. Hindi lang yan guys ha, pwede nyo pang i-download itong Central Manager. Libre lang din ito. Okay? May free version tayo dito. Of course, limited yung mga buttons niya. Unlike dito sa Central Manager natin na full version, no? Ito yung paid version. Okay? But yeah, pwede nyo gamitin yung Central Manager and Central Copier ng libre as long as nakapag-register kayo under my link. So, thank you so much again sa panunod guys. Until next time, peace out.